Kahit nasa airport na ay hindi po ng dalawang isip si Greg Popovich na kausapin itong si Wembanyama pagkatapos ng kanyang ginawang pag-elbow, pagsiko kay Naz Reid mga idol. Alam natin na napaka-importante nitong mga sinasabi nitong si Greg Popovich, yung kanyang wisdom, yung kanyang advice. Kaya para dun sa Minnesota sa kanilang nagdang laban, malaking advantage itong ginawa ni Wemby sapagkat nabunutan sila ng tinik sa Spurs. At sa sumunod na laban ay bumawi naman kaagad si Wemby. At alam mismo ni Wembanyama na mayroong mga pagkakataon na para bang nire-rage bait siya ng mga players ng Minnesota. Para bang pinapasok ang kanyang isipan, pinapagalit siya para siya mag-react at ma-eject muli. Pero ito ho'y tinatawanan na lamang ni Wembanyama. Ayaw niyang magpadala rito, ayaw niyang magpa-apekto kasi alam niya na kung ito'y kanyang papatulan ay mangyayari ang pagkatalo muli na kanilang sinapit sa nagdang laban. Kaya ang resulta, nanalo sila sa kanilang laban sa Game 5 at mukhang ito'y kanilang tatapusin ng mga idol sa Game 6. Napakahalaga pa rin po nitong papel na ginagampanan ni Greg Popovich. Hindi na siya coach ngayon pero mayroon siyang mataas na posisyon. Siya na ang presidente, siya na ang nangangasiwa. Pero hindi nangangahulugan na doon na lamang ang kanyang trabaho. Kapag mayroong mga practice, kapag mayroong mga pagtitipon, nandyan pa rin siya. Nagbibigay siya ng mga pointers, advice, especially sa kanilang baguhang head coach na si Mitch Johnson. Sa kabilang banda naman ay sinampal po ng realidad itong si DeAndre Ayton sa kanyang dinidemand na kontrata na nasa $30 million per season para sa Los Angeles Lakers. Subalit ayon mismo sa mga fans ng Lakers ay mukhang malabo po itong gustong mangyari ni DeAndre Ayton sapagkat sa ngayon pa lang yung kanyang value ay nakalista lamang sa $10 million. At yun na lang daw talaga ang kanyang value sapagkat nabiguraw itong si Ayton na mapatunayan ang kanyang kalagahan para sa Lakers sa kanilang series laban sa OKC Thunder. Parang wala raw karapatan na maghingi ng malaking kontrata si Ayton sapagkat hindi raw siya deserving na mabigyan ng ganyang kalaking halaga. Maski pa yung mga fans ng Lakers ay pinapalis na itong si Ayton. Umalis na lang daw ito, pumunta sa ibang team at kukuha nilang daw ng bagong center ang Los Angeles Lakers. Yung kanilang mapapakinabangan, yung hindi nagpapahirap kay JJ Redick, yung hindi pasanin kay Luka at kay LeBron James. Totally may punto naman yung kanilang sinasabi. Para sa akin lang ay gusto kong magkaroon ng bagong big man itong Los Angeles Lakers sapagkat hindi mo talaga maasahan itong si Ayton. Sa kanyang kataasan ay naaagawan pa rin siya ng defensive rebound. Para sa mga fans ng Lakers dyan, sinong big man, sinong center ang gusto nyong makuha ng Lakers? Ang gusto nyong maging susunod na big man ng Lakers? I-comment lang.